Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Talaga naman na hindi nga nakawala itong siguting ng norte nito. Matapos nga magsalita ni Boying Rimulya ay talagang karma is real ika nga dahil talagang may taning na ang kanyang buhay. Ngayon nga ay nagsisisi talaga itong si Boying na ito kung bakit nga talaga nagpaggamit kay Kuting ng Norte. Ngayon nga ay talagang kinakain siya ng panahon at talaga ngayon ay malapit ng mamaalam itong si Rimulya na ito. Ngunit banat ng maraming netizen na sana ay hindi pa at magdusa pa siya sa kanyang mga kasalanan, lalong-lalo na ang ginawa niya noon sa mga haka-haka at talagang pinaratangan ang mga inosenteng tao at makalaya ang matataas na opisyales. Ngayon nga ay mas lalong kinabahan itong si Kuting ng Norte nang alam niya na talagang may taning na itong si Rimulya at talagang pupunta na at susuko sa otoridad. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video at kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Eleksyon, guluhin ang inyong mga kaisipan, pahirapan kayo with regards sa technicality. Alam naman natin ang ating mga palangga na kahit hindi senior like me, ay hindi talaga technical o techie, kaya naman tayo talaga ay tina-target ng bangag na ito. So, i-share ko lang po, huwag po kayo panghinaan ng loob dahil ang kailangan po natin labanan ay i-surge ang boto. Ngayon, kung iba ang lumabas na boto, according to Attorney Hozon, yun ay idokumento ninyo. Ang advice ni Attorney Glenn Chong, let's say for example, ito yung screen ng inyong iPad or computer or cellphone, ay itapat ninyo, let's say for example, lumabas dyan ay sa inyong, sa resulta ng online voting ay mga pangalan ng hindi ninyo binoto. Let's say Duterte 10 supposedly, ang lumabas sa ilang pangalan lamang. Ang advice ni Attorney Glenn Chong, which is makakapanayam natin siya by Tuesday, dahil medyo busy siya ngayon, buti na pagbigyan tayo kanina, ay itatapat nyo lang daw po yung list. Let's say for example, ito yung papel ninyo, listahan ng inyong boto. So itatapat nyo lang yung online voting result ninyo dito sa listahan ng boto ninyo, na listahan ng gusto nyong iboto na mga senador at ang party list, para yun ay gagamitin ninyong ebidensya o documentation na pwede nyong i-file ang reklamo ninyo sa embahada. At na-advise din po doon na pwede kayong mag-exit poll. Ako nga, kung mayroon lang tayo lahat kakaya, no? Sa lahat ng mga embahada, sa araw-araw, mayroon dapat na nakapwesto, no? From 8 to 5, yung office, yung time ng voting dyan sa iba't ibang bansa. Let's say for example, 8 to 5 ay talagang mayroon nagsasalitan na magkaroon ng exit poll para malaman natin sa particular na bansang yan, let's say Italia or Netherlands, ay makikita natin kung ilan ang mga bumoto sa Duterte candidates. And another advice na ibinigay sa atin ni Attorney Hozon ay magsuot kayo ng plain green t-shirt. Okay? Plain green t-shirt na kung saan makikita nila na green represents 2 Duterte votes. Plain lang, hindi pwede yung may mga pangalan, PRD or kung ano man, kasi election, offense. So yun ang na-advise sa atin ng mga abogado na kasama natin kanina sa pagtitipon sa Kongreso ng Bayan. So gawin po ninyo yan at karapatan nyo yan ayon sa COMELEC resolution o ayon sa ating batas. Karapatan ninyo na magkaroon ng documentation sa inyong mga binoto para magreklamo kayo dyan mismo. Huwag kayong aalis kasi yung iba napaliwanag nga na hindi maalam sa computer o computer illiterate ay pumupunta sa mga kiosk ng
mga embahada or ano tawag dito, sa mga konsulado. So pwede po kayong pumunta kung hindi kayo maalam sa computer. At thankful tayo sa ibang mga kababayan natin na ini-educate yung kanilang kapwa Pilipino dyan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Pero doon po sa computer illiterate, meaning hindi kayo techie, meron pong mga kiosk sa embahada o sa konsulado para what? Para dyan kayo bumoto at i-assistihin kayo ng mga nasa konsulado. At wag po kayong magpasindak sa kanila kasi alam naman natin ang karamihan, di ko naman nila lahat, ang ugali ng mga taga-konsulado o ang mga kapwa natin Pilipino supposedly maglingkod sa bayan dyan, konsulado, embahada, ay mga balahura o hindi nagtatrato ng tama sa kapwa nila Pilipino. I-insist niyo po, diba? I-assert ninyo ang inyong karapatan na the moment na makita ninyo, okay, na ang inyong boto ay hindi tama, ay mag-file kayo kaagad ng reklamo. Kahit na hindi kayo pumunta dyan sa konsulado na yan o sa embahada na yan, nagboto kayo sa inyong sariling gadget, i-document nyo pa rin at pumunta kayo dyan para magreklamo. Yan po ang advice ng ating mga lawyers kanina. So wag po kayo panghinaan na dahil mali yung mga lumalabas, which is talagang intended talaga yan ng mga buwaka ng inang mga bangag, kasabwat si George Garcia, dahil yan mismo harap-harapan na sinasabi ni Attorney Glenn Chong ang pandaraya at pakikipagsabwatan ni George Garcia. Pero imagine mo, si Attorney Glenn Chong ay nasa Pilipinas, pero never ever nag-file ng defamatory or case si George Garcia at ang bangag na administrasyon kay Attorney Glenn Chong kasi alam nilang matatalo sila sa kaso at lalo silang mahuhubaran sa kanilang pandaraya, not only this 2025 election but 2022 election. Yun yan mga kababayan. Sabi nga ni Esla, good morning Rolando and Ana Sabila, ang aking mga palangga. Thank you so much. Sabi ni Isla Penelope, yes, magsuot po tayo ng green and sa election para makita kung gaano tayo karami para sa PDP laban. Tama yan. So, dahil tayo ay may mga samahan naman, di ba? May mga samahan tayo bawat bansa. Magtulungan tayo, magsama-sama tayo na i-document ang lahat ng pandaraya ng bangag na administrasyon na ito. Dahil ito talaga yung intention nila. Paulit-ulit na lang yan. Sinasabi ni Attorney Glenn Chong, ang lami na naming live yan, in the past, since 2022, nadadayain talaga ni Liza Tanas Marcos, ni Bangag Jr., ang election 2025. Kaya wag natin kalimutan ang ating mga iboboto. Not only number 56, Attorney Vic Rodriguez, kundi ang ating mga palangga, number 10, Attorney Jimmy Bondoc, number 38, Rodante Marcoleta, number 22, Ronaldo Bato de la Rosa, number 42, Dr. Richard Mata, 28, okay, Senator Bongo, number 53, Apollo Kibuloy, Pastor Apollo, number 30, Attorney J.V. Hinlo, I think kababayan ko si Attorney J.V. Hinlo, number 56, ayan, Attorney Vic Rodriguez. Teka, tanggalin natin tong hindi nakikita yung ibang pangalan ng iba. Alright, tignan lang natin. Okay. Tignan natin mga palangga, bakit lumaki ang inyong mga tignan natin to. Okay, bakit ako'y naghahang? Okay, tignan natin naghahang ang ating mga, ayan, okay na I think. Alright. Naghahang ang ating computer. Okay. Alright. So, para makita natin lahat yan, nakita na natin. Number 34, Attorney Raul Lambino, and number 58, Philip Salvador. Ako naman, mga palangga, initially, I don't support Philip kasi nga, sabi ko nga, dapat may alam sa batas, and, ang ating mga botante, pero gusto ko siya bigyan ng chance. Dahil siyempre, pinomote din siya ni Pangulong Duterte. Dahil unang-una, ang dahilan ko dyan,
wala naman record ng pagnanakaw si Philip Salvador. Ikumpara mo kay Amy Marcos na talagang kilala ng kawatan. Ikumpara mo sa mga alyansa ng mga bangag at ikumpara mo sa mga dilawan na pabalik-balik na lang sa Senado pero wala rin namang nagawa sa bayan natin. So, okay na sa akin si Philip Salvador kumpara sa mga alyansa ng mga bangag. At bigyan natin siya ng tsansa na, ay nako, bakit ganito ito? Alright, bigyan natin siya ng tsansa mga kababayan. Nawawala ako. Okay, sorry. Right. Okay, alright. Nawawala kasi yung screen ko palangga, hindi ko kayo nakikita. Okay, kaya inaayos na muna natin. Alright, so bigyan natin ng chance ang ating palangga. Ayan na, huwag niyong kalimutan yan ang ating, okay, present. What the heck? Nasabota yata tayo ng mga bangag Okay, tignan natin to. Okay. Alright, so, okay, paka-share nyo muna mga palangginging habang inaayos natin ang ating computer. Okay, ayan na. Alright, so I think nakikita ko na kayo. Alright, so yan po, wag natin kalimutan. So ngayon, mga palangga, ang napag-usapan nga namin doon ay talagang labanan natin itong pandaraya ng mga bangag na ito kasi nga ang intention nga nila is talagang dayain ang halalan at wag ninyong kalimutan na magtulong-tulong tayo, mag-unite tayo para i-document ang lahat ng kanilang pandaraya. Okay, solid Duterte PDP team, sabi ni Bob. Alright. Straight, Imperial good vibes, si Cynthia de los Reyes. Duterte kami, barkadahan. Yes. Alright. Ngayon, at syempre huwag niyo kalimutan ang number 18, Ipanao party list and also ang number 139, ang Gabay party list ni Spokes Harry Roque. So ngayon, mga kababayan, bago natin ano bang ating pag-uusapan ngayon? Yes, ang online voting pandaraya, PNP, wala daw kidnapping na nagaganap, nakakatawa talaga itong bangag na ito. At ang pagta-target ngayon kay Attorney Vic Rodriguez. So mga kababayan, nakatanggap tayo at actually natanggap ko na bago nag-post si Attorney Vic Rodriguez na siya ay tatargetin, ay may plano talaga siyang targetin ng mga bangag. Matagal na nga naman. Actually, Attorney Vic, matagal ka nang tinatarget. Diba? The moment pa lang na nilabas mo ang iyong The Kingmaker na libro ay tinatarget ka na ng mga bangag na ito. Sabi nga na Attorney Vic, Black Saturday, Black Propaganda. Sabi niya sa nalalabing 21 araw ng kampanya, inaasahan ko na ang higit na magpalaganap ng mga malulupit na Black Propaganda laban sa akin. Alright? Ito ay bahagi ng organisadong atake ng mga tiwali at eksperto sa pambubudol na pipilitin idiskaril ang aking kandidatura na higit lumalakas habang papalapit ang araw ng eleksyon dahil sa tiwala, tulong, suporta at pagmamahal ninyo na mga mamamayang Pilipino. Manatili tayong focus sa layon na mawakasan ang katiwalian, korupsyon, kagutuman, kriminalidad, droga at panghihimasok ng banyagang interes na siyang tunay na ugat at dahilan sa pagpalaganap ng kahirapan sa ating bansa ngayon. Gawin nating inspirasyon ang desperasyon na ipinapakita ng mga nakakubling kalaban gamit ang sandata ng paninira upang higit pa nating pag-ibayuhin ang ating kampanya at pakikipaglaban sa panlilinlang, pananakot at pandaraya at hindi lang sa number 56 ngunit sa buong Duterte 10. Mga kababayan, nung si Attorney Vic Rodriguez, number 56 sa Balota, ay nakipag-alyansa, wag natin gamitin yung alyansa, ay nag-align ng kanyang at nagpakita at nagpahayag ng kanyang suporta kay Pangulong Duterte nung siya ay naglabas ng mga katotohanan even before ng kanyang libro, ay talagang naalarma na ang mga bangag dahil maraming isinuwalat ang Pangulo, ang Attorney Vic Rodriguez laban sa dati niyang
hindi niya nga niya pinagtrabahuan dahil di naman siya pinasweldo, ano? Kaya takot na takot ang Bangag administration at sisirain ang kandidatura ni Attorney Vic Rodriguez. Sinabi ko nga sa inyo, nung inilabas nila pinalabas uli nila yung pulburon video sa TRICOM na kung saan, di ba, nagbayad sila. Excuse me. At inilabas nila yung kanilang walang kredibilidad na self-confessed, addictus benedictus at nagbibenta ng laman na witness, talagang pinakita din ang letrato ni Attorney Vic doon kasama nga doon sa Hong Kong. Hudyat yun, sinabi ko na sa inyo. Hudyat yun na baka ito ay gagamitin nila para i-connect ang Attorney Vic Rodriguez dito sa katulad ng kinakaso nila sa amin ni Attorney Harry Roque, ni Spokes Harry, na inciting to sedition. So hindi ito bago, mga kababayan, sa akin at hindi ako nabibigla dito sa ginagawa ng mga walang hiyang ito. So ngayon, So ngayon, ito ang plano nila. Ang idiskaril ang kandidatura ni Attorney Vic Rodriguez dahil nga isa si Attorney Vic Rodriguez sa nag-expose kasama si Congressman Ungab, sila Pangulong Duterte dito sa Vice-Cam. Vice-Cameral, okay? Vice-Cam na kung saan ay nabukelya ang bangag na bangag at ngiwi-ngiwi na administrasyon ni Marcos Jr. sa pagnanakaw sa Kaban ng Bayan. So bilang ganti nila, kaya Attorney Vic Rodriguez, gagawin nila ang lahat ng kanilang kaibil-ibilan, kaitim-itiman para gantihan. Actually, hindi naman kaganti-ganti ang ginawa ni Attorney Vic Rodriguez dahil ito ay para sa mamamayang Pilipino. Ngunit dahil vindictive narcissist nga itong mga bangag na ito, may mga sapi, may mga saltik dahil sa kabangagan, sobra na ang kanilang pagiging addictus benedictus, kaya lahat tayo ay pinagtitripan. Sabi nga ni Joan Pantoja, lahat naman sinisira nila, gawin talaga nila iyan. Kawatan talaga yung mga bangag na yan. Kahit normal na tao, pinapatulan. Yan, sabi ni John. Alright? So ngayon, nakikita nyo na po, siguro naman, ramdam ninyo at nakikita ng inyong mga mata ang pagta-target sa amin lahat. Pagta-target, unang-una, ako anti-target, kinidnap, si Pangulong Duterte, at yan, si Doc Lorraine, I think she's in the process of her asylum also. At kanina, kasama natin si Dr. Lorraine Badoy, si Ka Eric, okay? Attorney Harry, ako at iba pang mga vloggers na nananindigan ay tina-target talaga. At number one talaga, ako may assassins pa ako eh. Diba mga palangga? Sabi ni Miriam Hill, nakakaiyak naman ang ginagawa ng mga gobyerno, kawawa ang mga tao, kawawa ang Pilipino. Kaya nga palangga, wag tayong bumitiw. Okay? Ipagpatuloy niyo po yung inyong pagsuporta sa Pangulong Duterte at sa bayang Pilipinas sa pamamagitan ng pag-gather ng mga events to show support at para ipakita natin na sukang-suka na tayo sa alyansa ng mga bangag. Dahil kitang-kita, very effective po ang ating pagbablog. Lahat tayo, dahil nga recently ay bulusok o bagsak talaga ang trust rating at ang approval rating ng bangag na bangag Marcos Jr. Pagpapakita ng puwersa ng boses ng mamamayang Pilipino. Kaya bilang ganti nila sa ating lahat, mag-file ng mga tahi-tahi, ng mga fabricated nonsense of baseless cases against us. Kasama na ako dito kahit ako hindi kandidato, kahit hindi ako ay politiko, isa ako sa, imagine mo, si Ka Eric, si Doc Lorraine, ay sila ay may party list, si Attorney Harry Roque, di ba? Pero ako, si Maharlika, ay wala namang political interest. Ibig sabihin, wala po akong party list, wala akong kandidatura, akong ano pa man, wala akong pakinabang dyan sa mga politikang yan. Pero number one target, syempre ba naman, ang ngangabel sang lola nyo, ayaw paawat. O ha? So kaya naman talagang magurgur at gusto talaga tayong ipagurgur ng mga Jotang Genimes. Yun lang yun. So dalang boses natin simula noong 2022 ay naging ugat kung bakit bumubulusok ang trust rating ng bangag na bangag at mga kidnapper
na Marcos administration. Siyempre, si Lee Satanas ang promotor ng kidnapan sa Pilipinas dahil kitang-kita niyo naman ang Turkey extraction. But anyway, dahil sa boses natin, kaya talaga ang Maharlika ay ipinapa-target. Okay? Pinapa-target o tina-target ng mga bangag na ito. Alright. Only in the Philippines, ang online voting, sabi ni, ayun na nga, mga palangga, yun nga ang intention nila, no? Talagang para dayain ang ating boto. Ang boto ng mga Pilipino. Sabi ni Inds Vlog, Madam, nag-vote ako dito sa Kuwait pero di namin na-check ang binoto namin dahil di na kami makalag-in sa account. Papaano ito? Saan kayo bumoto? Sa sa gadget ninyo or sa konsulado po kayo pumunta? Okay? Please pakisagot yung palangga para ma-address natin ang iyong hinaing. Kaya bumoto na tayo at ating suportahan ang Duterte 10. Pag dinaya pa rin tayo, maghahalo ang balat sa tinalupan, sabi ni Barkadahan Forever FM. Sabi ni Charmaine Chin, nasaan daw si Attorney Glenn? Actually, kasama namin siya kanina sa Kongreso ng Bayan at nagbigay nga siya ng insights na i-surge natin. Magkaroon tayo ng vote surge para hindi manaig ang pangdaraya na ginagawa ngayon ng mga bangag. Kinumpara nga ni Attorney Glenn Chong noong 2010 election, 2016 election, Duterte versus Marojas, na kung saan nagkaroon din ng daya na election, pero dahil sa voting surge ay nanalo pa rin ang Pangulong Duterte. Alright. So, sa mga hindi ganun kaalam sa computer, pwede po kayong pumunta sa embahada o sa mga konsulado at wag niyong kalimutan. I-insist ninyo, i-assert ninyo ang rights ninyo, magdala na kayo ng listahan na iboboto ninyo at doon sa after nyo magboto, magkaroon ng QR code ba yan o yung pinapakita na what do you call it, na information right after your vote ay picturean ninyo. So pag bumoto kayo, dapat group kayo para mas marami kayong boses, screenshot ninyo. Sabi nga ni Frida, screenshot ang binoto, ilabas natin ang mga resibo. So wag niyo pong i-post sa social media kasi magkakaroon ng election offense according to Attorney Hoson. So I'm just worried doon sa naglabas at baka targetin na naman ng mga bangag. Imagine mo, ang ordinaryong Pilipino ay tinatarget ng mga bangag na ito. So mag-ingat tayo at magtulungan tayo dito mga kababayan para iwas tayo sa mga bangag na matarget kayo. Ako okay lang ako targetin nila kasi kaya ko silang labanan ng head-on. Okay? Paano naman mga OFW na walang time para makipaglaban sa mga bangag at bubwisitin pa ang inyong panahon, ang inyong oras. So talagang kawawa talaga. So mga kababayan, sundin natin yung advice natin ng mga abogado na picturean ninyo for documentation at kapag mali yung boto na lumabas ay ireklamo ninyo at mag-file kayo ng complaint right there and then sa Embahada ng Pilipinas kung saan man kayo naroroon. So ngayon mga kababayan, katawa-tawa na naman itong PNP, ang si Marbil na kung saan nagsabi na okay lang ang suminghot. Okay lang ang suminghot pang padagdag ng oras para sa mga pulis. Alright? Mga walang iya talaga ito. So recently, may bago na naman siyang hanash. May bago na namang hanas itong 4 hours ago, ang PNP Police. Ganito po talaga kabangag ang inyong gobyernong ini-enjoy ngayon. Nag-enjoy ba kayo sa lahat ng krimen na ibinibigay nila sa inyo? Kasi ngayong araw na ito, 4 hours ago, nagbigay ng statement itong si Marbil na wala daw pong katotohanan ang mga issue ng kidnapping. Imagine mo, sabi niya, walang katotohanan ng mga issue ng kidnapping. PNP naglabas ng babala laban sa fake news. My God, mga kababayan, meron ang naputulan ng daliri na bata na kinidnap dahil ang tatay niya, ang pamilya niya ay negosyante. Diba? Si Anson Ke, nakakakidnap na ginurgor kasama yung driver nila.
Paano naging fake news yan? Nakita nyo? Ang kawalang hiyaan ng gobyerno ito. Ginagago na kayo lahat. Sabi niya dito, fake news daw yung kidnapping. Ang sabi ng PNP ni Marbil, maaaring, sabi niya, mariing pinabulaanan ng PNP ang kumakalat na maling impormasyon sa social media na umano'y may mga kilalang negosyanteng dinukot. Eh di lahat ng media fake news. So fake news yung mga picture na nilabas, yung mga video, o yan, mga picture ng mukha ng ginorgod na mga biktima. Nakita nyo? Nasa ibang mundo yata nabubuhay itong mga bangag na ito. Talagang bangag na bangag sila. Wala daw katotohanan. Ang sabi pa dito, at sinisisi di ba nila sa pagtaas ng krimen daw o yung mga issue ng sinisisi nila ang pagtaas ng krimen. Ito daw ay walang katotohanan dahil ito ay fake news galing sa social media. My God, I don't know dyan sa Pilipinas. Ito mga uniformadong pulis, ito mga men and women in uniform. Bakit ayaw nyo pang manindigan at sabihin na bangag na ang pamumunuan nitong PNP na ito? So lahat ng mainstream media ipatawag nyo sa TRICOM. Dahil sila ay nag-ulat tungkol sa kidnapping ng batang inutudan ng daliri at yung latest yung Anson K at marami pang iba na kinidnap na inulat ng media. Sabi ng PNP ay sa kanilang Facebook post, okay, walang katotohanan ng mga balita at walang sapat na basihang ebidensya. Oh my God. Sabog ba ito si Marbil? Sabog ka ba? Nakatira ka ba? Ano bang tinira mo? Ha, Marbil, matanong lang kita. Ano ang tinira mo? Anong klaseng polboron? Ikaw ba ay what? Ikaw ba ay, ang tawag dito? Ikaw ba ay nakijamming dito kay Bangag? Ilang kilo ang tinira ninyo? Tinatanong kita, ilang kilo ang tinira mo? Bakit ganito ka mag-isip? Pulboronic ka na rin ba? So sabi dito, naglabas ng pahayag ang PNP Chief Police Marbil upang linawin ang isyo. Walang katotohanan ng mga ulat ng di umano'y pagdukot sa mga negosyante. Hoy, mainstream media. Mga fake news pala kayo eh. O so wala, zero kidnapping sa ating bansa. Wow, ang galing-galing ni Bangag. Kaya naman pala bagsak ang kanyang trust rating. Kaya naman pala ayaw ng mamuhunan ng even ng mga Filipino Americans o yung mga Pilipino na nasa ibang bansa na nagkaroon ng naturalization sa iba't ibang mga bansa, ayaw nang magbakasyon sa Pilipinas o mag-put up ng mga negosyo dahil sa airport pa lang ay tinatamnan na sila ng bala. 'Di ba? O sabi ng PNP, okay? Wala daw katotohanan ang mga ulat na pandurukot sa mga negosyante. Tapos sabi pa ng PNP, hindi natin papayagan ang ganitong uri ng panlilinlang. May mga saltik. Ang lakas ng amats sa mga ito. Ang lakas mo ng tama sa utak ng mga bangag na ito, no? Sabi pa dito, ang sino mang mapatunayang nagpapakalat ng fake news ay mananagot sa batas. O di panagutin nyo lahat ng mainstream media, isara nyo na lahat.